Ipinanganak sa Australia, at nag-enjoy lang para sa isang bakasyon nang makita siya ng isang talent scout, at inalok ng chance, na makapasok sa Philippine showbiz na agad niyang tinanggap. Ito ang kwento ng isa sa mga artistang iniidolo natin ngayon. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Isinilang siya sa Australia noong February 1985 sa Filipinong ina at Australianong ama. Ang kanyang showbiz career ay nagsimula nang sa isang pagbabakasyon ng pamilya niya sa Pilipinas, ay namataan ng isang talent scout ang kanyang potensyal na maging isang magaling na artista. Napasama agad siya sa isang fantasy movie, at kalaunang pumirma sa Viva Films at GMA Network. Nagsimula siya matambal sa mga teen stars ng panahon na yon, at magkaroon ng mga maliliit na role sa TV at pelikula hanggang sa dumating ang kanya big break nang mapili siyang gumanap sa remake ng isang iconic na movie noon bilang isang dalagang may kapansanan na pinalaki ng mga pari. Naipalabas ito sa telebisyon na talaga namang tinangkilik ng masa. 2006 to 2008, nang mamayagpag ang kanyang showbiz career na nagbigay sa kanya ng Best Actress Award from Metro Manila Film Festival Award. Di kalaunan ay nakuha din niya ang Best Actress Award galing naman sa Luna Award noong 2010 at Best Actress Award galing naman sa FAMAS Awards noong 2011. Sa parehong taon ay nag-release din siya ng kanyang debut album. Naging busy lalo ang kanyang career sa mga taong 2012 at 2014 na nagbida sa ilang pelikula, nag-release ng kanyang second album at ginanap ang kanyang kauna-unahang major concert. 2015 nang mapili siya ng UNICEF bilang kanilang celebrity advocate. Noong 2016, nang kanilang ibalita sa publiko ang kanyang engagement sa kanyang boyfriend, at nagpakasal sila ng sumunod na taon na ginanap sa New Zealand. Naglabas din siya ng kanyang sariling brand ng cosmetics. Dahil sa kanyang mga kawang gawa, ay napili siya ng UNICEF bilang kanilang goodwill ambassador. Isinilang din niya ang isang malusog na anak na babae. 2021 nang maglabas siya ng kanyang sariling brand ng mga gamit pangbata at 2024 nang mapili siyang magkaroon ng kanyang sariling wax figure sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Siya ay walang iba kundi ang Diyosa, Miss Anne Curtis. Kahit gaano kataas ang iyong marating, ang patuloy na pagiging mabuting tao ay nagsisiguro na laging mapapasa iyo ang magandang kapalaran, dahil ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa iyong mga nakamit, kundi sa integridad at kabutihang loob na pinapanatili mo sa iyong paglalakbay.